Ito pa, mga kababayan. Yung sunod, ha? Dito tayo kay Mike Defensor. Ano yan kay Mike Defensor, Ken? Ito na, mga kababayan. Ano yan kay Mike Defensor? Mag-iiyakan na naman to, mga kababayan. Kaya pala, ang buhay mo ay ganyan na. Kasi mga kababayan, itong si Mike Defensor kaya pala nag-iingay ngayon. Kaya pala kung saan-saan dumidikit kahit hindi naman kasali sa issue, wala naman diyang connection doon, sumasama sa impeachment, sumasali kay Gutesa, sumasali kay ganito. Kasi mga kababayan, meron palang planong tumakbo ng pagka-mayor sa Quezon City. Sabi ko nga sa inyo kahapon, mga kababayan, 'di ba? Bakit kayo magpa-file ng impeachment kay PBBM? Alam nyo naman na isang impeachment lang sa isang taon. May nauna nang nag-file. Bakit ninyo hindi po, Ma'am Maria Pipaliso, no? Bakit ninyo pagpilitang maghain ng impeachment ng pangalawa, pangatlo, alam naman ninyo na sa isang taon, isang beses lang ang mag-file at may nauna na si Attorney Jesus, Andre De Jesus. So kahit magpasa kayo dyan ng 5 impeachment complaint laban kay PBBM, hindi na yan tatanggapin. So bakit sila nag-ingay kahit alam naman nila sa sarili nila na hindi na talaga pwedeng tanggapin yan? Kasi may nauna na kung naalala ninyo, di ba? 5 ang impeachment ni Sara noong last year. Isa lang ang tinanggap and the rest, bulaklak. Tapos nag-antay sila ng another 1 year. Ngayong February 6, mag-file sila ulit. So bakit pinagpilitan? Bakit pinagpilitan ng mga DDS? Hindi nga daw sila pro Duterte Bakit pinagpilitan ng mga DDS mag-file ng impeachment pangatlo kay PBBM na alam naman nilang hindi natatanggapin? Kasi po, mga kababayan, gusto nilang makita sa media, gusto nilang makilala, gusto nilang maingay. Bakit? Kasi pala, mga kababayan, si Mike Defensor tatakbo palang mayor ng Quezon City. Kaya naman pala Ito po mga kababayan. Just trying to say na kayo po ay pro-Duterte. Irrelevant yan Diba? Nagsasalita sila, nagpa-press con sila kasi hindi daw tinanggap at ni-refuse to accept daw. Yun naman pala, mga kababayan, tatakbo palang mayor ng Quezon City sa 2028. Kaya naman pala nag-ingay kahit hindi naman kasali kay Gutesa. Kaya naman pala sumasama-sama sa impeachment, hindi naman siya kasali doon. Si Topacio lang naman ang nag-file. Dumidikit-dikit para magkaroon ng mga kababayan, magkaroon ng ingay. Diba? Magkaroon ng exposure. Diba? Ito, basahin ko lang mga kababayan. Sa post ni Uncle Rich. Ito si Uncle Rich. Ngayon pa lang, ipakita na natin ang ating lakas. Mike Defensor for Mayor sa Quezon City, ating suportahan. Hindi kurap, hindi sinungaling, hindi magnanakaw, at higit sa lahat, may kredibilidad. Kaya pala, yung ginawa niyang fake witness kay Lacson noon, ginawa niyang fake witness ngayon. Diba? Akala niyo ba, mga kababayan, na si Ping Lacson noon na biktima ng fake witness ni Mike Defensor, na kung saan fake witness din kay Gutesa ngayon? Eto, mga kababayan, tatakbo naman pala mayor ng Quezon City. Eto mga kababayan. Pakita ko sa inyo yung fake witness. Ito tayo, wait lang mga kababayan. Tignan ninyo yung fake witness ni Mike Defensor Ito, fake witness. Witness ni Mike Defensor.
Ano na talaga yan, mga kababayan? Dalawang whistleblower, Ah. isa ng 2001 at isa na yung 2025. They have one thing in common. Pareho silang pakawala ni Mike Defensor. Ang tanong, kano? Natatandaan nyo pa ba si Ador Mabanay? Noong 2001, gumawa ito ng kwento na mayroon daw milyones si Senator Ping Lacson sa foreign bank accounts. Whistleblower daw siya, pero sa huli, wala namang ebidensya at bumaligtad. Noong 2020, si Ador Mabanay na ang tunay na pangalan ay Antonio Marquez, arestado pa dahil sa kasong estapa. Sinungaling na estapador pa. Ngayon namang 2025 may bagong whistleblower. Itong si Orly Gutesa. Umarap sa Senate Blue Ribbon Committee at tumistigo sa umano'y mga maleta na puno ng pera na idineliver umano sa bahay ni Congressman Romualdez. Pero ang testimonya scripted. Paano ibaba ang nasabing basura? Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Putol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Hindi ko makita na putol na siya. Kumisit ang kabuhayan ng dalawang witness, courtesy of Mike Defensor. Yung style nila noon, inuulit lang ngayon. Paninira lang para manggulo. Gawain na niya yan. Tapos nung mayor pa. Ayan na, mga kababayan. Meron na kasi siyang ginawang palpak noon. Nagbitbit siya ng witness na peke, tas kalaunan, yung witness bumaliktad kasi walang testigo at naaresto dahil sa kasong estafa. Tapos ngayon, binikbit niya naman ang witness na si Gutesa. Tapos, kalaunan nawala. Bakit? Kasi peke na naman. Tapos ngayon, mga kababayan, kaya naman pala nag-ingay. May balak palang tumakbong mayor ng Quezon City, according kay Uncle Rich. Nako po. Basahin nga natin yung mga comment dito kung magustuhan ba ng taong bayan. Eto, sabi ni Lito Sanamat, ayaw namin nagtatrabaho sa gobyerno, ang alam ay paninira sa ibang tao, period. Diba? Sunod, salot sa lipunan, sabi ni Kuyokot. Ito, susunod na kakasuhan yan, hudas na yan, isama nyo na si Chabit, sabi ni James de la Cruz. Ayan, sunod, hihi, talo ka, sabi ni Rolly Odasco. Ito, sabi ni Marvin Afaga, hay nako, magbago na kayo. Anong gagawin nito sa Quezon City? Puro political motivated, alam nito. Protektahan lang ang Diyos ng mga DDS, sabi ni Mark Louis Miklat Huang. Di ba? Baka mayor ng City Jail. Mas bagay siya doon. Sabi ni Freddy Nunez. Ayan ha, mga kababayan, yan po yung mga pinabasa ko. Sabi dito, sa lahat ng traidor, ito yung nag-iisang tatalon kay Judas. Mataas ang ambisyon, kaso kupal at di mapagkatiwalaan. Sabi ni GM Miranda. Mga kababayan. Naku po. Kaya naman pala nag-ingay. Mga kababayan. Kaya naman pala, sumama pa dun sa impeachment, katabi ni Chabit, katabi ni, sino pa yung mga nandun pa si Katibinag, tapos gumanon pa nga si Katibinag. Mabaho daw si Chabit. Maanghit amoy banig. Hoy Chabit, ligo-ligo eh. Bilyonaryo ka, wala kang perfume. Kahit drakar man lang, para kahit hindi maligo, amoy drakar. Diba? Bilyonaryo, walang pambili ng perfume. Nakets. Bakit nakaganon si Katibinag? Gumanon no. Habang bitbit ni Chabit yung papel, gumanon si Chabit. Sabi ni Katibinag sa likod, amoy lupa. Diba? Kita ninyo, nako. Ayan na, mga kababayan. Tatakbo naman palang mayor. Kaya naman pala nag-ingay. Hindi na kunta ka. Diba? Malamang ang tubig, ano daw? Malamang ang tubig iba na kapag tumatanda. Sabi ni Kamikani Comics TV. By Sir Kent, mag-walking kami. Sige po, Ma'am Beverly Albert, ingat po. Basta DDS bugok, sabi ni Integrated Farm. Diba? Tawag dyan dito ay Karichu. Karichu ba ang tawag dyan? Kasi kung buhay ang nanay niyan, may kutong yan, sabi ni Ma'am Clarita R.
Diya, baka ibang amoy ang hininga, Sir Ken. Sabi ni Ma'am Rowena, Marsan Official. Naku, amoy pawis. Hindi, amoy blackheads. Alam nyo kapag matanda, tapos nabibilad sa init, amoy blackheads. Oo. Kasi yung lulo ko dati, matanda na siya, yung mga ilong niya, yung mga dito-dito niya, may mga blackheads. Tinitiris ko yun. Nung inaamoy ko, alam nyo yung amoy cheese na nabulok. Kaya, amoy parmesan cheese. Sabi nga nung asawa nung kaibigan kong vlogger, ay, ang ganda-ganda naman, pinadala ni Mami Ems. Mahal to, pharmacy cheese. Ha? Anong pharmacy cheese? Natatawa ako, nag-unboxing sila. Pharmacy cheese daw. Pharmacy. Di ba? Amoy pharmacy cheese. Sabi nung asawa nung kaibigan kong vlogger. Parmesan. Amoy pharmacy cheese. Tawa ko ng tawa. Ganon siguro. Kaya gumanon si Kati Binag. Napanood ko din yon. Habang nagsasalita sila, si Kati Binag ganon ang ganon. Mga kababayan, amoy pharmacy cheese. Kailangan ng gamot. May right med ba nito? Amoy mangkanor na kasi eh, di ba? Amoy pang balsamar. Amoy pang balsamo. Ano yung formalin? Ano? Di sana namula ang mata ni Kati Binag dun sa anghang. Pagkakaalam ko, ang formalin, maanghang yun sa mata, masakit sa mata. Kasi formalin yun eh. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, bigyan ko kayo ng trivia. Alam niyo ba yung keratin, yung sa buhok, may halong formaldehyde yan. Kaya nga, nasa salon kayo pag nakakiratin, ang sakit sa mata. May halong formaldehyde yan. Na which is, illegal po siya na minsan nilalagay sa manok, nilalagay sa isda. Para hindi mabubulok or sa karne. Na dapat nilalagay lang yan sa patay. Diba? Amoy amag, sabi ni Ma'am Imalin Castellano. Diba? Kaya pala sabi ni Uncle Rich, tatakbo palang mayor. Kaya naman pala, deserve naman niya. Kung ako tatanungin, pwede ba siyang tumakbo? Pwede. Karapatan niyang tumakbo yan. Pero ang tanong, manalo ba? Diba? Mga kababayan, wala namang problema kung tumakbo si Mike Defensor pagka mayor. Hindi tayo tutol dyan. Diba? Oo. Hindi tayo tutol dyan. Pero ang tanong, manalo ba? Kaya pala nag-ingay. Kasi, tatakbo palang mayor sa 2028. Actually, mga kababayan, sa mga gusto pong magbasa, lahat ng binasa ko, totoo yun. Ayan o, Uncle Rich. I-search ninyo ha, Uncle Rich. Tsuhin na mayaman. Sa Bisaya, Uncle. Yung tiyo, Uncle. Tapos yung Rich, alam nyo na, mayaman. I-search nyo lang, Uncle Rich. Tapos makita nyo yung post niya. Diba? Hindi yan fake news ha. Lahat ng sinasabi natin dito may patunay, may ebidensya, at may pruweba. Diba?